Mayroon tayong gagawin ngayon mga kamanay na Toyota Land Cruiser na yan o 2022 model. 2022 model mga kamanay. Ang problema, tingnan yung takbo mga kamanay, odometer 9,661 pa lang. Ang nirereklamo ng customer, pag nag-parking siya sa gabi, kinabukasan wala nang kuryente yung battery niya. Ay, nag-start. Dami ng shop na pinanggalingan ito mga kamanay. Pinuntahan ko na rin to sa isang shop. Binisita ko, lahat to, tanggal-tanggal lahat yan. Lahat yan, pinagtatanggal nila to lahat. Sabi ko, titignan ko yung problema niya, pero dalhin niyo dun sa shop, pinagtatrabuhan ko. Tingnan muna natin mga kamanay, update ko kayo. Ito na ngayon mga kamanoy. Ang una natin ginawa dito ay inisa-isa muna natin yung supply na i-troubleshoot. Ang ginawa ko, tinanggalan ko isa-isa ng supply yung lahat ng system nito. Tinanggal ko isa-isa yung lahat yung fuse na ito. Tapos tsaka ko inisa-isa binalik. Ang bawat balik chine-check ko dito sa test light natin. Ganyan yung nangyayari mga kawanay. Ganyan yung normal na system ng ng sasakyan. Kailangan nagpo-pulse yung may pulso yung supply pag lahat naka-shutdown yung sasakyan. Hindi pwedeng laging nakailaw yan. Kasi pag ibig sabihin pag laging nakailaw yan, ang ibig sabihin yan laging may load. Kahit naka-switch off o naka-lock na yung sasakyan, kaya ang mangyayari dyan, mauubusan ng karga itong battery natin sa buong magdamag. Ngayon, ganito na yung normal niya. Ang nakita kong problema, itong fuse na ito, fuse para sa radyo at saka sa DCM at saka sa DC output, dun siya nagkakaproblema mga kamanoy. Yan radio, DCM at saka yung DC out. Kapag yan ang nilagyan ko ng fuse. Ngayon ang susunod natin gagawin dyan, titingnan natin yung ECU ng para sa radyo, yung radio at saka yung amplifier DCM at saka yung DC output nya. Ganun lang mga kamanoy. Parang humihinga lang yung yung kuryente. Pagka ganyan yung sistema, hindi mo ubusan ng battery yan. Kahit abutin pa ng isang linggo yan, hindi malulubat yung battery na yan. Ngayon ipapakita ko sa inyo mga kamano, ibabalik natin yung para sa radyo at saka yung para sa DCM. Ito yung para sa radyo, lalagyan natin yung radyo. Tingnan nyo kung anong mangyayari sa test light pag nilagay ko itong sa radyo. Yan yan yung sa radyo nya. Nabuhayan na siya. Ilalagay ko yung sa DCM. Lalagay ko yung fuse ng DCM. Ganyan na yung nangyayari mga kamanoy. Wala na yung pulse na nangyayari kanina. Pag ganyan yung sistema na buong magdamag, yung battery natin madi-discharge. Kasi load yan, malaking load yan mga kamanoy. Yan yung problema niya. Kaya nadi-discharge yung sasakyan. 9,000 km pa lang yung takbo nito 9,000 plus. Ngayon ang i-check natin ngayon yung radyo at saka yung DCM nya at saka yung DC out kung bakit hindi siya nagkakaroon ng ganyan lakas yan mga kamanoy. Malakas yan load na yan. Ito muna ang gagamitin natin mga kamanoy, pampalinaw ng utak natin ngayon. Kasi yan yung ginagamit natin
talas ng utak. Si medyo nahihirapan tayo dito sa ginagawa natin eh. अभी tambah gua recording ada? Huh? Video? Siya Ayun. makin tambah kita. Diba? Ha? Ito yung ginagawa natin mga kamano yun. Na detect na natin yung pinaka-problema niya mga kamano yun. Mami GBC bus. Yan. Ha? Yan o. Para na siyang natutulog mga kamano yung battery niya. Yan. Ngayon, nakalock yan lahat mga kamano yun. Nakalock lahat yung system niyan. Pero nakabukas yung ano dito. Nakabukas yung pintuan. O pwede naman yan nakabukas yung pintuan. Tapos i-disconnect mo lang tong ano dito. Door switch. Ngayon ang nakita kong problema dito mga kamano eh. Ang ginawa kong diskarte dito. Itong wireless charger niya na to. Wireless charger to mga kamano. Pag pinatong mo dyan yung cellphone mo. Yung cellphone mo may wireless charging. May wireless charger yung cellphone mo, mag-charge yan dyan. Ipatong mo lang dyan yung cellphone mo, mag-charge na yan. Ngayon ito yung ginawan ko ng paraan, dinisconnect ko muna to. Nung dinisconnect ko tong wireless charger na to, naging normal yung ano ng kuryente niya. Yung consume. Hindi katulad nung ano, kanina na masyadong malakas. Yan o. Kung mapapansin nyo, nagbiblink yung security niyan mga kamanoy. Kung tutusin, itong sasakyan na to, may load talaga siya, naka-load siya kasi yung security niya gumagana yan oh. Yan oh. May supply itong kuryente. Pero nasa normal na, hindi dati katulad ng dati. Kung mapapansin niyo yung security doon nagbi-blink, pero yung battery niya dito, yung test light natin dito na ginagamit sa pag-test ng ano, system niya. Sa load system niya o sa ginagamit niyang battery o kaya current sa loob ng sasakyan o sa labas man, normal siya, ganyan o. Nakalock yan lahat. Nakalock yung system niyan sa remote. Ngayon ayos na yan mga kamanoy. Gagawin na lang natin yan. Babalik natin lahat. Tsaka natin obserbahan ulit. Sa loob ng dalawang araw mga kamanoy. Parking natin siyang hindi pa under sa loob ng dalawang araw. Kasi dati, isang magdamag lang, isang araw, nagparking ka ngayong gabi, kinabukasan wala na, ayaw na kumandar yung sasakyan kasi discharge na itong battery na to. Eh brand new tong sasakyan na to mga kamanoy. 9,600 pa lang yung takbo nito, 2022 model. Yung naging problema niya yung wireless charger. Accessories yun mga kamanoy, wireless charger na yun. Hindi naman talaga yun totally kasama sa system ng sasakyan na to. Kaya lang yung bagong modelong sasakyan ngayon, parami na ng parami yung mga ano niya, accessories. Katulad nito, ibang iba na yung hitsura niya. Maraming salamat mga kamanoy. After 2 days. شوف الحين هذا مبدأ أنا شغل جير الحين بعد 2 يوم هذا شوف إذا في مشكلة بالبطارية ولا في تعرف بطارية الحين مفروض ما يجي شغل بالريموت الحين شوف سيارة كيف شغل ولا لا هذه بعد 2 يوم واقف سيارة تمام شوف الحين هنا افتح هذا هو كله لمبة ولا شوف جرب سيارة اشتغل ولا لا ايوه الحمد لله اشتغل على طول اشتغل على طول هذه بعد 2 يوم تمام شكرا